Gaano ka kadalas Mag-long drive? Siguro kahit twice a month. Ayan. Saan ang Lang. destination mo? Usually sa ang favorite kong puntahan La Union talaga kasi very accessible. Tsaka beach. Mahilig ako mag-beach. Pero pag long ride naman, yun talaga kahit saan mapunta, go. Mga yung tipong mag-roro kami, ganun. Like talagang ikot talaga, loop, ganun. Pinakamalayong na drive mo? Pinakamalayong na drive or sa Sorsogon. Ang layo. Sorsogon? Oo, pa yan? na-drive na maneho, na kotse. Anong meron sa Sorsogon? Wala lang. Meron ng pero doon kami nag-spend ng Christmas with the family. Tapos nag-drive ako going there. Parang naalala ko, 16 hours din yung dinrive ko dun. Tapos ako lang. Tapos yung mga kasama ko, tulog. Tinulugan ako. Isa pa diba? Isa pa yung sa mga pet peeve ko. Pag tinutulugan ka sa... Lalo na pag nasa dito? Nasa passenger ka, yung katabi. Ayun, medyo pet peeve. Ano ba ang, para lang malinaw natin ha, ano ba ang mga responsibilidad ng mga nakaupo dito sa anong tawag dito, passenger? As a passenger princess. As a passenger princess. As a passenger hindi ka dapat princess lang, dapat meron kang mga may silbi ka. May silbi. May silbi ka. Ako sa akin. Hindi basta-basta lang. Ano dapat ang mga sasuggest mo na ginagawa dapat ng isang passenger princess? Navigator. Yes. Ano pa? Kasi minsan pag hindi ko na nakikita yung Waze, diba, sobrang focus ako sa daan. So dapat sabihin niya, kakanan ka na dito. Dapat pangunahan niya si Waze. Naasar ako dun sa mga gumagamit ng sign, yung ganun ka. Yung ganun, di ba? Hindi ko alam kung ano yung right ganun. Di ba? Yung ganyan, may ganyan. Parang naglalaro ng snake sa Nokia, di ba? May ganun, di ba? Oo nga. So number one, kailangan yun. navigator. Yun. Pangalawa, taga-abot ng snacks. Not necessarily naman taga-subo. Ay, hindi naman. Depende kung french fries pwede. Oo. Diba? Para hindi malagyan ng oil yung steering wheel. Sa mga magsusubo ng french fries, hipan nyo naman muna. Bago nyo isubo dun sa driver. Takoyaki. Yan mga top 5 na dapat isinusubo sa driver. Takoyaki. Kakalutong kwek-kwek. Ano pa? Ano pa yung mga... Nakakagulat bigla. Mainit. Kape. Hawa. Dapat dinidrink mo muna yung kape, tapos i-spray nyo dun sa Para medyo mag-cool down. Pangatlo, baon ng kwento. Ay, tama. Yan. Dapat. Parang like energized ka pa rin yung driver. Yung yung parang papatawanan ka, syempre. Yung parang ginagawa nyo ngayon. Ano bang mga... Hindi nakakaantok. Yung ano bang mga paboritong kinikwento sa'yo? Mga ganun, pag mga nasa passenger... Chismis. Ay, yun. Nako, hindi ka makakatulog. Panis ang dyan, with yung Cobra with Oo, Cobra panis Smart. ang Cobra Smart. Pag sama-sama mo, Cobra Smart, coffee, tsaka panis. mas okay pa rin ang chismis. Yung mapapaganon ka. Kahit ilang oras pa yan. Talagang gising ka talaga sa chismis. Diba? Tapos may mga follow-up questions ka pa niyan. Totoo. Ganun pa, di ba? Ikaw din, sisiga ka rin habang nagmamaneo, di ba? Kaya pala siya ganun. Yung bigla ka na lang may mga realizations, ganun. Alam mo, ang pinaka-exciting pag sa akin, pag long drive or road trip, kapag lahat gising, tapos nakikisama lahat. Oo. Kasi pag magulo di ba? Mas masaya nga yung ganun. Pag kotse, hindi... ano naman ang appeal ng road trip naman pag sa kotse versus doon sa... Appeal, may aircon. May aircon. Hindi ka hulas. Hindi hulas. Hulas, oo. Iba rin naman yung enjoyment pag sa kotse. Kasi, syempre, relax ka lang. Tapos, ang dami mong kasama. Mga conversations. Conversations, yun. Yung papunta pa lang. Yung excitement ng papunta pa lang. Yung paplanuhin nyo pa lang yung yung gagawin nyo sa araw na yun. Ganun. Yung conversation kasi sa motor, mahirap Tulin mo na! Kasi meron ng comms, di ba? May comms naman. Pero mas syempre, iba pa rin yung mag-usap dito sa kotse. Lalo na dito sa Limo Green, di ba? Mm-hmm. So, hindi tayo masyadong hard sell. Yes, Limo Green.
Sa mga electric vehicle ba, nagagamit ko rin siya for long drives? Or Oo, road nasubukan trips? ko na mag-EV. And mas matipid talaga yung EV. Mas matipid siya. Lalo na ngayon nga kasi, sobrang taas nga ng fuel. Lalo na nung pumatak siya ng mga 120 ata. Ay, grabe. May isang time na pumunta akong La Union, parang halos maka 20,000. Hala. Pero, Pesos? pero 20,000 pesos ng balikan. Pero sa ano yun, parang mga 15,000 lang naman. Medyo OA pala ako sa 20. Pero hindi EV yun. Oo. Hindi EV Pero ang yun. laki pa rin nun, Diyos ko. Oo, 15 mil. Ano na yun eh. Di ba? Magandang hotel na kayo nun eh. Di ba? Totoo, kaya nga parang ang gastos pala mag-road trip nung panahon na yun. Sinakto lang namin, ganyan. Pero pag sa EV nga, sobrang napansin ko na okay yung, yung battery life niya, ganyan. Sobrang convenient, lalo na nga yung nangyari sa, sa crisis natin. And nagulat rin ako sa mga EV. Sobrang ganda pala ng mga suspension, ang tahimik. Tahimik. Ang Kahit tahimik. hindi mo alam kung umaandar, di ba? Oo. Maririnig mo na lang pag may nasagasaan ka. Tama na! Tsaka nakukuryente kasi siya eh. Pero yung kasi ang worry ng mga tao pag nangyari sa EV, lalo pag may nakakausap ako, pag sa electric vehicle, ang worry nila yung hindi mo pwedeng Charge. gamitin yun sa long drive para baka maubusan ka ng battery. Tama. Dami Oo. nila. Yun din yung parang naging misconception ko before. Pero kasi mga EV ngayon, mahahaba ni range nila. And yun, may hybrid din naman. Oo. Pwede Well, na naman actually, yun. 450 kilometers ito. Ito? Talaga? Oo. Tingnan mo nga, ano ba nasa nakalagay dyan? Ngayon ay 10 kilometers na lang. Pero Parang hindi pa tayo aabot sa destination natin. Ay, 351. 351. Oo, 450 na rin pala to. Di not bad. Oo. Pwede na pumunta ng Baguio. Pero doon ka lang magsistay. Doon ka na mag-stay. Doon May ka charging mag-charge. naman doon, Jim. Oo. Oo, may charging. Alam ko may VinFast Accessible. din doon pag akyat mo sa may Marcos Highway. Nakita ko, sabi ko, Talaga? Sakto pala. pwede kang mag-Baguio dito, tapos doon ka na mag-charge, tapos bago ka bumalik. At saka ayun. maganda kasi, ang pwede mo na kasing isabay dito, kunyari, mag-charge kayo, kain na rin kayo. Ay, pwede. Para pag kill Matagal. time. Oo. Paano ba ang kainan nyo doon sa, pag nagro-road trip, pag nag-ano kayo Pag ano ba yun, naglulup-loop, Philippine loop ganon. ba yung tawag doon? Parang ganyan. Ano ang kari-karinderya lang ba yung Oo, kinakain? mostly karinderya lang rin. Tapos Kasi minsan mas quality. masarap pa yun eh. Oo, sarap Diba? yun. Mas masarap pa siya. May Tsaka- libreng sabaw, di ba? May Oo, only. Only sabaw. More on karinderya lang rin para matikman din namin yung mga nila. Parang mga delicacies din, yung mga specialty ng mga kasi usually parang doon pa talaga yung mas authentic yung lasa kaysa doon sa restaurant na commercialized na eh. Oo. Ayun, kung saan lang rin kami abutan ng gutom. Ganun. Ang internet, kamusta pala? Pagka ganyang... Mahina ang baka naman ayusin yung mga cell towers nyo Nananawagan na ako kami. Nananawagan na ako. Oo. Kasi yung malakas sa Sa probinsya. probinsya. Oo. Pero totoo yun. May nakausap nga ako si Sir Goyo Larrazabal. Ano naman siya, nag-Philippine loop naman siya, gamit kotse. So, parang Ay, ready na yung wow. kotse niya, naka-Starlink, yung... Ay, talaga? Wow, may Ay, ang content. smart nun Ano ulit ang sinasakyan natin, no? Ito ay Limo Green at kung No. mapapansin nyo, ito yung isa sa mga unit nila na mas pampamilya. Yeah. Ito ay VF7 spacious pa rin, na. no? Oo nga, di ba? At meron din palang upuan sa likod. 7-seater, naghanap kayo ng maraming seats. Ito na yon. Kaya, Pang road trip. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.